Eto ba ang pinagpipilian mo? E di i-compare na natin to. Ngayong 2026 mga ka-riders, pagdating sa 125cc category, ito pong dalawang motorsiklo sa harap natin. Ang napili ko pong i-compare dahil sila po yung may parehong magagandang specs and features. Pagdating sa presyo, very reasonable mga ka-riders. Masang-masa ang presyo nitong dalawang to. Unahin na po natin sa kanilang mga cash price dito po sa Click 125 na version 4. Ito po yung Smart Edition mga ka-riders So dito po, ang spot cost niya, dito lang po ito sa Desmark Santa Cruz ay nasa 88,400. And then magda-down po tayo ng 5,900. And then ayan po yung tatlong option nila sa paghuhulog. 12 months, 24 months, at 36 months. And then may rebate po silang 200 pesos. At dito naman po sa Mio Gear S Hybrid na 125, ang spot cost naman po ay 81,600 pesos. Down payment po 6,900. And then ayan po yung tatlong terms ng paghuhulog. So meron po silang price difference na 6,800. So yun po, lamang ng 6,800 pesos ang Honda Click version 4. I-review po natin last month itong Mio Gear S na hybrid. Tatlong kulay po ang available dito. Meron po itong basalt gray, meron din pong ceramic gray, and matte brown. So ngayon nadagdagan po ng matte blue yung kulay niya. At dito naman po sa Smart Edition ng Honda Click version 4, dalawang kulay lang po ang available, matte black and then yung matte brown. Dating sa looks, parehong gwapo, parehong panalo. Alin man po ang mapili natin dito sa dalawa, sulit na sulit na. Pareho din naman pong premium ang looks dahil wala na silang mga decals, kundi itong kanilang mga brand lang po nakalagay dito sa side profile, yung emblem ng Yamaha. At dito naman po sa Honda, ayan, sa side profile din yung kanyang branding. Hanggang dito po sa visor. So dito naman po sa Gear S, ayan, dito sa left side, nandito po yung kanyang model name na Mio Gear S. And then dito sa kabila po, ayan, stop and start system, yung ilang mga specs niya. At sa side profile din, ayan, naka-emboss po yung model name na Mio Gear S. At kulay gold naman po ang emblem dito sa Click. Sa overall dimension, mas malaki ang Honda Click version 4. Ito po sa Mio Gear S na hybrid, meron po itong overall length na 1,850mm and then 685mm na width at 1,075mm naman po sa height. At dito naman po sa Honda Click, nasa 1,919 sa length, width na 687mm, 1,075mm sa height. So the same lang po sila ng height. Sa lighting system, dito po sa Honda Click version 4, full LED at combined LED at bulb naman po dito sa Mio Gear S Hybrid. Pero mas aggressive po ang looks dito sa Gear S, di ba? Ang lapad ng kanyang headlight. Then split type na rin po siya, mga riders. Ganon din naman po dito sa Honda Click version 4, split type at pointed po dito sa front view. And then sa taillight naman, mataas po ang pwesto dito sa Honda Click version 4. Ay dito po sa Mio Gear S Hybrid, all bulb po dito sa taillight and turn signals. At full LED naman po dito sa Honda Click.
And then nakabukod po ang turning signals na hindi po flexible dito na sa Honda Click. Sa front tire naman po, mapapansin nyo mas bulky ang gulong ng Mio Gear S. Meron po itong size na 110 by 70 by 12. At tubeless na po ito na Maxxis tire. Naka-bag wheels na rin po na gloss black ang kulay. Telescopic fork na front suspension. And then naka-single disc, nasa right side po. At single piston caliper. At dito naman po sa Honda Click, mas malaki po ng 2 inches yung kanyang mag wheels. Nasa size 14 po kasi ito at kulay bronze. And then ang size naman po ng gulong dito sa front, 90 by 80 by 14. Tubeless din po na B-rubber tire. Ganun din po, telescopic fork na front suspension. And then nandito naman po sa left side yung single disc, single piston caliper. At meron pong CBS yung kanyang preno or combi brake system. Sa rear tire naman po, dito po sa Mio Gear S, same lang din ang size sa front, 110 by 70 by 12. Naka-drum po sa rear brake, single-sided shock sa rear suspension, non-adjustable. Dito po sa rear tire ng Honda Click version 4, size 14 din po yung kanyang mag wheels. Ang sukat naman po ng rear tire ay nasa 100 by 80 by 14. And then naka-drum din po sa rear brake, single-sided shock na non-adjustable. Sa grab bar naman po, kulay bronze din sa Honda Click. Ang shape po niya, letter M. So ito po ay hindi pa po top box ready. At dito naman po sa Mio Gear S, mas maganda yung grab bar at mas malapad. Pero hindi pa po ito top box ready ha. Pero pwede po natin itong gawing carrier. Kung may dala tayo, itali lang natin dyan, okay na. At pareho po silang bakal sa grab bar. Dito naman po tayo sa kanilang mga upuan. Mapapansin nyo, mas malapad po ang upuan ng Mio Gear S kesa dito sa Honda Click. Pero nung hinawakan natin, mas magaspang po ang seat cover dito sa Mio Gear S. Dito naman, medyo pino siya pero okay na rin at kakapit din naman to sa ating pantalon. Hindi tayo basta-basta dudulas dito. Pero mas maganda magpalit tayo ng mga camelback type seat na mga upuan, di ba? Kung gusto natin maging komportable. Okay, meron pong seat height na nasa 769mm dito po sa Click version 4. At nasa 750mm lang po ang seat height dito naman sa Mio Gear S. 135mm po ang ground clearance dito sa Mio Gear S. At nasa 131mm naman po ang ground clearance ng Honda Click version 4. And then sa curb weight, tumitimbang po ng 111 kilos ang Honda Click version 4. At nasa 96 kilos naman po ang curb weight ng Mio Gear S. So mabigat po ng 15 kilos ang Honda Click version 4. Sa under seat storage, pareho naman silang malawak. Pero para mas maganda, isukat po natin itong ating helmet. Evo Tourer modular helmet kung papasok pa dito sa Click at Mio. Yan, malaki. Size large. So hindi ho ari dito ang size large mga ka-riders, so malaki. Kahit papalibalik na rin natin. So hindi ho ari ang full face na Evo dito sa Honda Click. Ayan o. Siguro yung mga quarter face lang. So yung maliliit na sizes na full face. So dito naman po sa Gear S, check natin ha. Okay, ganun din po. Kaya pumasok naman siya, pero sigurado hindi natin niya may isasara. Masyadong malaki. Anyway, pareho naman pong pwede kapitan to ng top box. Marami na sa online. Bracket at top box, maraming makukuha. Sa fuel tank capacity, hindi po sila nagkakalayo. 5.5 liters dito po sa Honda Click version 4. At 5.1 liters naman po dito sa Mio Gear S. Sumabay na din po pagdating sa fuel consumption itong si Mio Gear S. Pareho na rin po silang 50 kilometers per 1 liter sa fuel consumption. Kakapareho na rin po sila sa top speed. Maabot po ito hanggang 115 kilometers per hour. Pareho din po silang full digital sa instrument panel. Mas malaki nga lang po dito sa Mio Gear S. S-square siya. At dito naman rectangle ang size ng panel sa Honda Click. Meron pong dalawang soft button at isang button lang po dito sa Mio Gear S. Sa mga switches and button dito po sa Mio Gear S, high beam, low beam, turning signals, horn. Sa kabila po meron po siyang stop and start system, hazard lamp, switch on and off, electric starter, push button. Okay, meron din naman pong idling stop dito sa Honda Click version 4. And then electric starter, push button, wala po itong hazard lamp. At dito naman po, high beam, low beam sign, horn, and then turning signals. Pareho pong merong pocket sa front, left and right side. Meron nga lang pong cover dito sa Click version 4.
At nandito na rin po yung Type-C na charging port. Kaya malalim din naman siya. Pasok na pasok ang ating cellphone dyan. At meron din po pocket na malaki dito sa right side. And then smart keyless na rin po ito. Na ito yung button po ng seat. So may remote po yan mga riders ha. At dito naman po sa Mio Gear S, and dalawang pocket po. Wala nga lang po takip dito sa left side. At nandito na rin po yung charging port niya na power outlet. Na kailangan lang natin ng adapter para makapag-charge. And then disusi pa rin po sa kanya ignition system. Meron nga lang po siya shutter key lock. At may pocket na rin po na pasok naman ang isang cellphone dito. And then isa lang po ang hook dito sa click. Wala na po sa ilalim. Unlike dito po sa Gear S, dalawa po yung kanyang utility hook. Hanggang dito sa ilalim ng upuan. Mas malapad lang po ng konti ang gulay board dito sa Mio Gear S. Kita nyo medyo malapad siya, di ba? Unlike dito sa click, medyo pa sexy. Pero okay din naman yung kanyang size. Ayan, mas malaki din ang space dito sa Gear S. Kasi dito po kita nyo, ayan oh. May naka-bulbok na siya dito. And then pareho pong nasa floorboard yung kanilang mga baterya. Na rin po kailangan ng mating at magaspang na yung kanyang apakan. Extended po yung back step dito sa Gear S. Bukod pa po dito sa aluminum na footrest. Okay, dito naman po sa Honda Click, bakal po na may balot na rubber yung kanya pong footrest. Pareho na po silang walang kickstarter. At naka-enhance smart power po ang engine dito sa Honda Click. At Blue Core engine technology naman po dito sa Mio Gear S. 900 ml na engine oil capacity dito sa Honda Click version 4. At 850 ml naman po ang engine oil capacity dito sa Mio Gear S. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled ang cooling system dito po sa Honda Click version 4. At air cooled naman po ang cooling system dito sa Mio Gear S. Pareho po silang fuel injected, 125cc displacement. Dito po sa Mio Gear S with a maximum power of 9.4 horsepower at 8,000 RPM and 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Po sa version 4 ng Honda Click with a maximum power of 11 horsepower at 8,500 RPM and 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Ngayong 2026, in-upgrade nga po ang Mio Gear S into Blue Core Hybrid Engine, which mean yung gas engine po niya ay inaasistihan ng electric motor na powered po ng SMG or Smart Motor Generator. Kaya malaking tulong po itong electric power assist during the first 3 seconds of acceleration, lalo na po sa mga inclines or uphill na mga kalsada. Magbo-boost yung ating engine, resulting to a quicker and smoother starts. Kaya overall, hindi lang po looks ang na-upgrade dito sa Mio Gear S, pati sa performance, panalo. And then na-upgrade na rin po into smart key system ang Click version 4. No need na ng physical key, mabilis na ang ating access dahil meron na po itong remote control. At para sa security ng ating motorsiklo, meron na rin po itong anti-theft alarm and answer back function. Yan sa muffler po, mas sporty nga lang dito sa Honda Click version 4. Naka-upright siya mga riders. So, may plastic na heat guard. At may protection pa po yung kanyang tip dito. At dito naman po sa Mio Gear S, ayan, plastic din naman po yung kanyang heat guard, malapad din. At round shape na bulky yung kanyang stock na muffler. Pareho po silang may park brake lock. Mas malapad nga lang po ang brake lock dito sa Honda Click version 4. In case na mapa-traffic kayo, mapatigil sa naka-incline na mga kalsada, gamit na gamit po yan. Then pag i-unlock. At dito naman po sa Mio Gear S, button po yung kanyang park brake lock. Ayan. Alin man ang mapili mo dito, okay ka pare ko.